Tayo ay muling magpatuloy sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, mga kapatid. Welcome po sa lahat ng mga taga-subaybay ng programang Katotohanan. At tayo po ay mapalad sapagkat binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na makapagpatuloy sa pag-aaral ng Kanyang salita. At ang ating po makakasama ngayon ay palagi na rin nating nakakasama at tinuturing nating partner na rin sa programang ito. Walang iba kundi si Pastor Melvin Hamura. Kumusta kayo, Pastor? At magandang hapon sa iyo. Magandang hapon sa iyo, Brother Johnson, at sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Actually, Brother Johnson, ako ang dapat magsabi na miss kita sa programang ito. Oo nga eh. Talagang very busy po yung atin pong mga evangelist, kagaya po ni Brother Johnson. At akin pong naisbatiin ang lahat po ng atin pong mga kapatid dito po sa atin pong distrito na atin pong pinangangasiwaan ngayon. Ang akin pong distrito ay ang General Trias 1. So binabati ko po ang lahat po ng mga leaders, mga elders po natin sa distritong ito, magmula sa Iglesia ng Buena Vista, ganun din sa GRS or Grand Riverside, sa Lancaster, sa Malabon, Central Church, at ganun din dito sa may Maliksi, sa STI, at iba pa po nating mga iglesia dyan sa atin pong distrito. Ano po? So akin pong inaanyayahan na ang lahat nawa ay makasumpong po tayo ng pagpapala sa Panginoon sa pamamagitan ng atin pong ginagawang pag-aaral. At syempre, hindi maaaring hindi po natin batiin yung akin pong may bahay at yung akin pong anak na sumusubaybay din po sa atin. So magandang gabi po, at sa atin pong mga kapatid around the world na nakikinig at sumusuporta sa programa pong ito. Brother Johnson. Ayan. At marami tayong nanonood sa TV, sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, lalo na sa mga liblib na lugar. Ang GSAT kasi ay umaabot kahit na sa pinaka-liblib na probinsya. Kaya maraming salamat sa patuloy na panonood, mga kapatid, lalo na po dyan sa Palawan. Dito sa may bandang Taytay. Yan yung aking lugar na matagal na tinirhan. Dyan sa isang sityo na napakaraming bato. Pero mataba yung tanim dyan sa Amugis, Taytay, Palawan. Ayan. Lahat po ng nanonood ay ating pong binabati at pinasasalamatan. Ganun din po sa iba't ibang lugar, lalo na po sa ibang bansa, mga kapatid. Tayo ay inaabangan at pinapanood sa iba't ibang mga bansa at maaring umaga sa kanila o tanghali o gabi. Ayan, anumang oras kayong datna ng programang ito, kapayapaan nawa ang sumaating lahat. At siyempre, binabati po natin sila Sister Susan Garulacan, yan. At gusto ko pong batiin sila Sister Mila Minimo, sila Brother Bong Ikman, ayan, binabati natin. At yung mga taga-Japan, yung Sojima family, Nakano family dyan sa Japan. Doon din yun sa Singapore, sila Pastor Igan Valencia, yung Estrella family dyan sa Singapore, binabati po natin. Doon din po yung Tamayo family ay binabati din po natin. So, yan, thank you po sa inyong pagtangkilik at patuloy na subaybay sa atin. Pastor, meron pa kayong ibang gustong ihabol? Siyempre, gusto rin po nating batiin yung akin pong mga kapatid din na nakikinig po sa atin at nanonood po sa atin. At ganoon din po yung akin pong nabisita kahapon na isang family dito po sa General Trias. So, si Sister Mean, siya ay nag-celebrate ng kanyang birthday. At the same time, siya ay naghanda for Thanksgiving dahil naging successful yung kanyang operation. So nawa lahat po ng ating mga kapatid na mayroong mga health problem ay makakasumpong ng pagpapala at kagalingan mula sa atin pong may kapal. Okay. So, magpatuloy na po tayo, mga kapatid. At yung unang tanong na ating ipaglilingkod ay ito po ay na i-PM sa atin, ipadala sa ating programa. At ito po ay isa sa naging produkto ng ating
ministry pastor. Mm. Ito yung dating born again na nagbigay sa atin ng challenge na pag nabasahan ko siya ng Biblia na word for word, doon yung salitang Sabado, ay mag-Adventist siya. Mm. Hinanap ko yung kanyang lugar dyan sa Marikina at nakita ko sa kasulok-sulukan at may dala kong Biblia na may word for word na Sabado, Linggo at Biyernes. Mhm. At mula doon, nung mabasa ko ito sa kanya at pinaliwanag, wala nang sabi-sabi, nagpabautismo siya. Amen. At nung siya po ay nabautismuhan na, siya po isang magaling na mason. Lahat ng makasama niya, inaaralan niya at marami siyang napabautismuhan. Sa ngayon ay nasa ibang bansa siya at nagtatrabaho. At ito po yung kanyang tanong na pinadala sa atin. Si Brother Christian Sandique, yung kanyang pangalan. Binabati natin yung kanyang pamilya. Yan, sabi niya, kung ang name ng Ama ay YHWH or tinatawag natin Tetragrammaton, ganyan din ba ang name ng Holy Spirit? At saan po mababasa na tinukoy ito sa kanila? Ayan. Kaya may bonus pa tayong ibibigay. Isama na natin ang ating Panginoon. Siguro kumbinsido na siya sa Panginoon, pero alang-alang po doon sa mga nanonood sa atin na marahil ay, lalo na si Brother Natoy Alinton, suki natin yan. Di siya naniniwala roon. Yeah. Gawin natin bonus na yon. Pati yung Panginoon, isama na natin, Pastor. Ayan. Sige. So maraming salamat, Brother Johnson, at dito sa atin pong viewer na nagtanong po nito. Maganda po yung question ninyo sapagkat dito, implied naman dito na ang pangalan ng Ama talaga ay Yahweh. So ngayon, sagutin po natin ito at nais ko pong gumamit muna ng iba't ibang mga referensya, mga Bible dictionary patungkol dito po sa YHWH. Sabi po rito sa aklat na Lexham Theological Word Book, ang sabi po rito, yung YHWH o yung Yahweh, sabi rito ay the proper name of Israel's deity. Sa madaling salita, ang YHWH o itong Yahweh na ito ay siya yung proper na pangalan ng Diyos na sinasamba ng Israel. Sabi pa nga rito, sa isa pang aklat na The Lexham Bible Dictionary naman ni Rachel Klippenstein, the name YHWH is known as the Tetragrammaton. Tinatawag po itong Tetragrammaton, ibig sabihin, 4 na mga letra. Sa Hebrew po, yan po ay Yod, Hey, Waw, Hey. Or minsan yung Waw ay binibigkas na Vaw. So, sabi rito, and was probably pronounced as Yahweh. Kaya ang most possible reading po nito ay Yahweh. At maging sa Bible Dictionary natin, na the Seventh-day Adventist Bible Dictionary, ganito ang sabi. Yahweh, sabi rito, these 4 letters are commonly known as the Tetragrammaton. Although conclusive documentary evidence to confirm the vocalization Yahweh is lacking, scholars are now rather generally in agreement that this was the original pronunciation. Alam niyo po kasi, pag binasa pa natin ng buo itong ating Bible commentary, in-explain din dito na dahil sacred ang pangalan ng Diyos, unti-unti siyang hindi binabanggit ng mga Hudyo. Hanggang sa umabot sa punto na wala ng mga Hudyo ang nagbibigkas nito. Pero sangayon sa pag-aaral ng mga Bible scholars, ang pinakamalapit, sabi nga rito ay generally in agreement that this was the original pronunciation. Ang mga Bible scholars ay agree na ang bigkas ng YHWH ay Yahweh. Dito may kita po natin na ang proper name ng Diyos, na sinasamba ng bayan ng Israel ay ang Yahweh. Ngayon, magkaroon lang tayo ng konting explanation paano ba nagkaroon at paano ba nabigkas itong Yahweh. Kasi sabi nga rito, sa Bible commentary pa rin, when the Masoretes in the 7th or 8th century AD began to add vowels to the vowelless Hebrew manuscripts, they added the vowels of the word Adonai to the consonant YHWH. So yung mga vowels na nasa Adonai, ibig sabihin ay Lord,
dinagdag nila ngayon ito sa YHWH para magkaroon sila or makita nila yung tamang pagbigkas. Sabi nga, to the present day, this custom has been followed in all Hebrew Bibles, even those printed by non-Jewish publishers. Jews have always substituted Adonai for the name Yahweh wherever they encounter it in the Bible. So in other words, yun nga kasi ang kanilang ginagawa, once na ma-encounter nila yung word na YHWH, sa halip na basahin nila yung pangalan na Yahweh, ginagawa nilang Adonai. Ano po, dahil talagang para sa kanila ay very sacred yung pong pangalan na ito. Kaya naman, unti-unti siyang nawala, pero around 7 or 8th century AD, idinagdag yung vowels ng Adonai, kaya nakuha po natin yung pronunciation na Yahweh. So ngayon, dakuan po natin yung katanungan ng ating kapatid sapagkat napakaganda ng kanyang tanong. Ang Holy Spirit ba o maging ang ating Panginoong Yesus ay tinawag ba siyang Yahweh? Pangalan din ba ito ng ating Panginoong Yesus at ng Banal na Espiritu? So una po, gusto ko pong buksan yung ating Bible sa Matthew chapter 3, verse 11. Ganito po natin mababasa or 1 hanggang 3 muna. Matthew chapter 3, verse 1 hanggang 3. Pansinin niyo po ito, itong nakasulat na ito. Yan. Basahin ko po sa ating screen. Sabi diyan, at ng mga araw na yaon ay dumating si Juan Bautista na nangangaral sa ilang ng Judea na nagsasabi, ito po ang context, si Juan Bautista nangangaral sa ilang ng Judea. Sabi niya, mangagsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Tuloy po natin sa verse 3. Sapagkat ito, yaong sinalita sa pamamagitan ng propeta Isaias na nagsasabi, ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kaniyang mga landas. Pansinin niyo po ito mga kapatid. Yung pong salitang Panginoon dyan, ano po, yan po actually ay quoted sa Isaiah chapter 40 verse 3, na kung saan yung word na Lord or Panginoon sa Isaiah 40 verse 3, sa original manuscript, yan po ay YHWH. Basahin natin. Sabi diyan, ang tinig ng isang sumisigaw, ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon, pantayin ninyo sa ilang ang lansangan para sa ating Diyos. So yung Panginoon diyan ay YHWH. Ano po, kasi sa mga bagong translation po, pag na-encounter natin yung puro capital, naka-caps lock, yung word na Panginoon, sa original yun po ay YHWH. Ngayon, pansinin po natin, balikan natin yung Matthew. Ang sabi rito, sa verse 3, doon na tayo sa may verse 3. Yan, ang sabi dyan, ang tinig ng isang sumisigaw, ihanda ninyo, ayan, sapagkat ito yaong sinalita sa pamamagitan ng propeta Isaias, na nagsasabi, ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daan ng Panginoon. So, kaninong daan yung inihahanda? Sa Panginoon. Sino yung Panginoon? Sa Isaiah 40 verse 3, walang iba kundi si Yahweh. Yo. Sa madaling salita, pag tinignan po natin, yung inihahandang daan ni John the Baptist, walang iba kundi sa ating Panginoong Jesus. Sa madaling salita, Brother Johnson, makikita natin dito na si Jesus, yung Yahweh, na inihahanda ng daan ni John the Baptist. Siguro dito muna tayo sa ating Panginoon. Then mamaya, i-discuss din natin yung tungkol sa Holy Spirit, Brother Johnson. Ayan, so malinaw po mga kapatid na itong Mateo 3:3 na walang kaduda-duda ang ating Panginoon, siya yung tinawag na YHWH doon sa Isaias. Okay? So, ang maidadagdag pa natin po dito ay yung nasa aklat ng Joel, chapter 2, verse 32. Atin pong basahin itong aklat na ito. Joel 12:32. At ganito ang ating mababasa. At mangyayari na ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Sapagkat sa bundok ng Sion at sa Jerusalem, duroon niya ang nangakatanan, gaya ng sinabi ng Panginoon, at sa nangalabi ay yaong mga tinawag ng Panginoon. Doon sa unang bahagi ng talata, mga kapatid, yung tatawag doon sa pangalan ng Panginoon na maliligtas,
yung pangalan na yan ay tetragrammaton yan, YHWH. At yung kinatuparan po niyan ay yung Panginoon na tinutukoy ni Apostol Pablo sa Roma 10:13. Ang sabi po sa aklat ng Roma, Kapitulo 10 at 13 ay ganito. Sige, 10 talatang 13 ng Roma. Yan, sapagkat ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga liligtas. At ang tinutukoy ni Apostol Pedro dito ay ang ating Panginoon. Ibig sabihin, yung Panginoon na yan ay yun yung nabanggit sa Old Testament na YHWH. At ang isa pa po ay yung nasa aklat ng awit, no? Psalms 102 verse 25 to 27. Para malinaw po ito, kasi Pastor, maraming nagtatanong nito. So atin na pong bigyan ng liwanag ito. Ang sabi diyan, ng una ay inilagay mo ang patibayan. Ano? 102 verse 25. Nang una ay inilagay mo ang patibayan ng lupa at ang mga langit ay gawa ng iyong mga kamay. 26. Sila ay uuwi sa wala, ngunit ikaw ay mananatili. Oo, silang lahat ay maluluma na parang bihisan, parang isang kasuutan na iyong mga papalitan. At sila'y mga mapapalitan. 27. Ngunit ikaw rin at ang mga taon mo'y hindi magwawakas. Pag tiningnan po ninyo yung context po niyan, mga kapatid, ay ito yung tinutukoy sa surat ni Pablo sa Hebreo, Kapitulo 1, talatang 10 hanggang 12. Yung mga salitang yun mismo. At yung tinutukoy dito ni Apostol Pablo sa Hebreo ay ang ating Panginoon. Yan. At wala namang tututol na yung nasa awit na yan ay yan yung YHWH, Pastor. So, ibig sabihin, dito sa mga talawatang ito, ay makikita natin na talagang yung Panginoon ay tinatawag sa pangalan ng Diyos. Kaya yung introduction ni Pastor kanina, napakaliwanag sapagkat ito ay pangalan ng Diyos. Ngayon, ibigyan natin ang tungkol sa Panginoon. Punta tayo sa Espiritu. Ayan. Pastor. So punta po tayo sa Holy Spirit. Pero maganda, Kuya Johnson, yung iyong binanggit dito. Kasi nakita po natin yung awit, 102. Tumutukoy ito kay Yahweh bilang creator. Yan nga. Diba? Bilang tagapaglikha. Sa madaling salita talagang si Jesus ay isang tunay na Creator. Diyos. At the same time, yung pangalan na Yahweh ay kinapit sa Kanya. Ngayon, dako po tayo dito po sa banal na Espiritu. Meron ba tayong makikita sa Biblia na ang Holy Spirit ay tinawag na Yahweh? Pansinin niyo po ito. Buksan po muna natin yung Jeremiah 31, verse 33 to 34. Yan. At kung maaari po siguro, kung kaya po nating mailagay sa screen yung ang Biblia na translation, ay meron po kung gustong ipapansin. Jeremiah 31, 33 to 34. Yan. Ito po yung pagkakabanggit dito eh. So babasahin ko po. At mamaya ay makikita niyo po sa screen yung gusto kong ipunto. Yan. Sabi rito, kundi ito ang tipan na aking ipinakikipagtipan sa sangbahayan ni Israel pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon. Siguro kung meron po tayong translation na ang Biblia, na yung word na Panginoon ay naka-caps lock. Dito po sa aking translation, naka-caps lock siya. Ibig sabihin, ito po ay galing sa YHWH. Ano po? O kaya naman siguro ibang English translation na naka-caps lock yung word na Lord. Sabi rito, basahin na po natin itong nasa screen, aking itatala ang aking kautusan sa kaniyang kalooban at aking isusulat sa kanilang puso at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Pasinin po natin. Ang nagsasalita rito ay ang Panginoon, si Yahweh. And verse 34, ano po ang sabi sa 34? Ganito ang sabi sa may verse 34. Basahin ko sa aking Biblia. At hindi naturuan ng bawat isa sa kanila ang kanyang kapwa at ng bawat tao ang kanyang kapatid na magsasabi, kilalanin mo ang Panginoon sapagkat ako'y makikilala
nilang lahat mula sa pinakahamak sa kanila hanggang sa pinakadakila sapagkat patatawarin ko ang kanilang kasamaan at ang kanilang kasalanan ay hindi ko na alalahanin pa, sabi ng Panginoon. So dito makikita natin na ang Panginoon ang nagsasabi. Ngayon, pagdating sa Hebrews chapter 10, verse 15 to 18, makikita natin kung sino yung Panginoon na nagsasalita sa Jeremiah. Tignan po natin, Hebrews chapter 10, verse 15 to 18. Yan. Ganito po natin siya mababasa. Ano po? Hebrews chapter 10, verse 15 to 18. At ang Espiritu, pansinin po nyo, at ang Espiritu Santo ay nagbibigay patotoo rin naman sa atin. Sa pagkasabi niya, ano po? Sino ang nagsabi? Ang Espiritu Santo. Ano ang sinabi niya? 16. Ito ang tipang gagawin ko sa kanila pagkatapos ng mga araw na yaon. Sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso at isusulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip. 17. Sabi sa verse 17, at ang kanilang mga kasalanan at kanilang mga kasamaan ay hindi ko na aalalahanin pa. Verse 18. At kung saan may kapatawaran ng mga ito ay wala ng paghahandog na patungkol pa sa kasalanan. Sa madaling salita mga kapatid, pag tinignan po natin yung talata sa Jeremiah 31 at itong Hebrews chapter 10, yung Panginoon na nagsasalita dito po sa aklat ng Jeremiah, nilinaw sa atin ng Hebrews chapter 10 verse 15 na ito ay ang banal na Espiritu. Sa madaling salita, meron po tayong patunay na ang Holy Spirit ay si Yahweh rin, Yeah. Brother Johnson. Okay. So, malinaw yan. At meron lang po tayong idadagdag na talata. Ang ating ginagawa ay pinapakita natin yung nasa Old Testament, which is ginamit yung YHWH or Yahweh. Pagkatapos, tinitin natin niya sa Bagong Tipan kung papaano nilinaw kung sino yung Yahweh na yun na binanggit doon. Ang idadagdag pa natin dito ay yung mababasa po natin sa Exodus chapter 17, verse 7. Ang mababasa po natin sa talata, chapter 17, verse 7 ng Exodus, mga kapatid, ay ganito. At tinawag nila ang pangalan ng dakong yaon na Masa at Meriba. Dahil sa pakikipagtalo ng mga anak ni Israel at dahil sa kanilang tinukso ang Panginoon na kanilang sinasabi, ang Panginoon ba'y nasa gitna natin o wala? Yan. So, binigyan ito ng mensahe sa aklat uli ng Hebreo kung ano ang nangyari doon. Basahin natin yung Hebreo, Kapitulo 3 at talatang 7 hanggang 9. Kasi doon sa talatang binasa natin, yung ang Panginoon ba'y nasa gitna natin o wala, ay andoon yung Yahweh or Tetragrammaton. Talatang 7, 3:7 ng Hebreo, gaya nga na ang sabi ng Espiritu Santo. So, yung Espiritu Santo, sino ito? Sabi diyan, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, verse 8, huwag ninyong pagmatigasin ang inyong puso na gaya ng sa pamumungkahi, gaya ng sa araw ng pagtukso sa ilang. So makikita natin na ito yung tinutukoy na tinukso nila yung Panginoon. Verse 9, na doon, ako'y tinukso ng iyong mga magulang sa pagsubok sa akin at 40 taon na nangakita ang aking mga gawa. Balikan nga natin yung binabanggit po doon na sa 17 verse 7 para makita natin yung salita na talagang nandoon. Yan. Tinawag nila ang pangalan ng dakong yaon na Masa at Meriba dahil sa pakikipagtalo ng mga anak ni Israel at dahil sa kanilang tinukso ang Panginoon. Ngayon, pag binalikan natin yung Hebreo 3:9, 7 hanggang 9, yun na yun talaga. Kaya nasabi doon sa Exodus, yun ay tinawag na YHWH. At sabi doon sa 3:7 ng Hebreo, yun ay ang banal na Espiritu. Napakalinaw po mga kapatid.
At ang isa pa na idadagdag natin ay yung nasa Isaiah 6:7 hanggang 10. Ano po ang sabi dyan? Isaiah 6:7, 8 hanggang 10 pala. Verse 8. Sa verse 8 tayo. Narinig ko ang tinig ng Panginoon. Ayan. Yahweh yan or tetragrammaton yan. Nagsabi, sinong susuguin ko at sinong yayaon sa ganang amin. Nang magkagayoy sinabi ko, narito ako, suguin mo ako. Okay, so verse 9. Sabi dyan sa 9, at sinabi niya, ikaw ay umaon at saysayin mo sa bayang ito. Inyong narinig nga, ngunit hindi ninyo naunawa at nakikita nga ninyo, ngunit hindi ninyo namamalas. Verse 10, ang sabi po dyan, patabain mo ang puso ng bayang ito at iyong pabigatin ang kanyang mga pakinig at iyong ipikit ang kanilang mga mata. Baka sila ay makakita ng kanilang mga mata at makarinig ng kanilang mga pakinig at mga kaunawa ng kanilang mga puso at mga balik loob at magsigaling. Itong salitang ito, na ang sabi ni Isaiah ay yung Panginoon na Yahweh or YHWH, ay tinukoy tuwiran ni Apostol Pablo na ito yung banal na espiritu. Pakinggan natin yung nasa aklat ng Gawa, 28 verse 25 hanggang 27. Sabi ni Apostol Pablo, ito ay ano daw? At nang sila'y hindi mangagkaisa, ay nangagsialis. Pagkasabi ni Pablo ng isang salita, mabuti ang pagkasalita ng Espiritu Santo sa pamagitan ng propeta Isaias sa inyong mga magulang. So, Espiritu doon nagsalita. Ayan ang sinalita ng Espiritu. Paano natin na-check na ito yung nasa Isaias na sinasabi? Pumaroon ka sa bayang ito at sabihin mo, sa pagkikinig ay inyong mapapakinggan at sa anumang paray hindi ninyo mapag-uunawa. At sa pagtingin ay inyong makikita at sa anumang paray hindi ninyo mamamalas. Sapagkat kumapal ang puso ng bayang ito at mahirap na makarinig ang kanilang mga tainga at kanilang ipinigit ang kanilang mga mata, baka sila makakita ng kanilang mga mata at makarinig ng kanilang mga tainga at makaunawa ng kanilang puso at muling magbalik loob sa Diyos, magbalik loob at sila'y aking pagalingan. Mismo yung salitang ito, mga kapatid. Kaya nga dito, Brother Johnson, makikita natin na ang Yahweh, ito ay proper name ng Diyos na sinasamba ng mga Tama. Israelites. Makikita natin na ang Yahweh ay kinakapit sa Ama. Yan. Makikita po natin na ang Yahweh ay pangalan din ng anak at pangalan din ng banal na Espiritu. Correct. So ibig sabihin, ang Ama, Anak at banal na Espiritu ay isa sa kanilang kalagayan bilang Diyos. Yo. Ano po? Baka kasi maging tanong nila sa atin, di ibig sabihin pala niyan, Brother Johnson, Pastor Melvin, ang Diyos nyo pala, ang Yahweh nyo pala ay tatlo. Ano yan, plurality na yan. Polygamy na yan, no? Marami kayong Diyos na sinasamba. Hindi po ganon. Kasi ang maliwanag ang declaration ng Bible na meron lamang isang Diyos. Basahin natin yung Deuteronomy chapter 6, verse 4. Ayan, ganito natin siya mababasa eh. Deuteronomy chapter 6, verse 4. Yan, sabi rito, dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. So dito maliwanag po sa atin mga kapatid na ang Panginoon, ang Diyos ay isang Panginoon. So bagamat merong tatlong persona na tinatawag na Yahweh, tinawag na Diyos, ang bilang sa kanila ng Biblia ay isa. Yeah. Bakit? Dahil sa pagdating sa kanilang kalagayan, pagdating po sa kanilang nature, isa ang kanilang kalagayan. Yo. Ang kalagayan nila ay divine. Yon. Diyos. Kaya nga, dito, Brother Johnson, meron akong ginawang syllogism dito. Sige. Ito yung number 1. Ito yung first syllogism. According to the Bible, there is only one God, which is totoo naman. Sabi ng text, isang Diyos lamang. Correct. Second syllogism, but the Bible reveals that there are three persons who are called God. Yeah. Merong tatlong persona na tinatawag na Diyos. Tayo ang dapat sumunod sa sinasabi ng Biblia. So ang conclusion natin, therefore, the three persons are the one God of the Bible.
Tandaan natin, hindi yung ating mathematics, hindi yung ating logic ang masusunod, kundi yung divine revelation ng Bible. Eh sabi ng Bible, isa eh. Eh ang sabi ng Bible, merong 3 persona na tinawag na Diyos. Susunod tayo sa Bible. Therefore, the 3 persons are the one God of the Bible, Brother Johnson. Ayan. Kaya nga, para hindi po tayo malito, mga kapatid, ay huwag natin uunahan yung kung ano nakasulat, kundi unawain natin kung ano nakasulat. So, pag pinag-aralan po natin yung pangalan ng Diyos na YHWH, binabanggit namin Yahweh kasi nga pinaliwanag ni Pastor kanina sa umpisa kung paano po ito nagkaroon ng pronunciation or vocalization dahil naglagay ng mga vowels mula po sa salitang Adonai na ibig sabihin ay Lord. Yan. Kasi nangyari sa kasaysayan na noong naging worldwide na ang Judaism ay medyo hinigpitan nila ang pagbanggit sa pangalan ng Diyos, kaya yung pong tetragrammaton, hindi nila nilagyan muna ng vowels. Pero dumating yung panahon na ang mga Masoretes ay nag-insert pero kinuha nila sa word na Adonai. Kaya pag baka kasi magtataka, Yahweh kayo ng Yahweh. Meron kasi mga ADD na hindi matanggap ito eh. So pinaliwanag na kanina pa kung paano natin binabanggit. Pag sinabi namin Yahweh, yan na yung YHWH. Ano? Ayon po sa pag-aaral. Ngayon, ang pangalang Yahweh or kaya tetragrammaton ay singular yan, Pastor. Opo. Wala po tayong mababasa na yan ay plural. Ibig sabihin, nag-iisa. Pero yung iisang pangalan, itinawag sa 3. Yan. Okay? Itinawag sa Ama, sa Panginoon, at sa Holy Spirit. Bakit? Kasi pangalan ito ng Diyos. Kaya nga pag may nakita po kayo sa Bible, meron po tayong explanation bilang mga Seventh-day Adventist na yung angel of the Lord, yung anghel na nagpapakita doon kay Moises sa Exodus 3, no? Chapter 18 ng Genesis, ay ang ating Panginoon mismo yon, no? So, ginagamit sa kanya yung pangalang YHWH. Kaya, bonus na lang ito doon sa tanong, ang pangalan ng Diyos ay singular. Basahin nga natin yung Mateo 28, talatang 19. Ang sabi po kasi dito sa talatang ito, para mas lalo po natin mabigyan ng liwanag, Mateo 28:19, dahil dito magsiyaon nga kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, at sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Pansinin po ninyo mga kapatid, ang sabi diyan, bautismuhan sa pangalan. Pag binasa niyo yung English ay in the name, singular yung name. Pero yung singular na name ay pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu. At yung name na yan, naniniwala tayo, Pastor, na yun po yung YHWH. Yeah. Tinawag sa Ama, Anak, at Espiritu. So, nakita ko nag-comment po dito yung nagtanong sa atin, kaya lang siguro yung comment niya ay nung hindi pa natin na-explain yung tungkol sa Holy Spirit. Kasi sabi niya, pwede bang malaman kung anong name ng Holy Spirit at tinawag din YHWH na gaya din ng Diyos. Pero siguro, na-comment niya ito bago pa natin naibigay yung tungkol sa Holy Spirit. Yeah. So, pwede kang mag-comment dyan, kapatid. Ayan, nag-comment siya. Maliwanag na po sa akin. Ayun. So, thank you, Brother Christian. Ito yung taong ito, hinanap ko nga yung testimony nito kasi nung siya'y maging Adventist, talagang grabe. Ang daming niyang na-convert ng mga katrabaho. Amen. Praise the Lord. Pag break time sa Mason marami silang mga project, mga building. Basta sa break time, nagba-Bible study siya. At Ayos, nagdala siya ng mga converted niya na mga kasamahan sa trabaho. Dinala niya sa bahay, in-interview ko pa kung paano niya inaaralan. At siya ngayon ay nasa Papua ba, Brother Christian? Nasa Papua ka ba o Switzerland? Papua yata ito. Oy, nanonood si Sister Susan Garlancan. Pinabati po natin. At si Brother Rolly Truno, si kapatid na in Lumanog, Piñarredondo from Mandawi, Cebu City. Thank you sa inyong panonood. Ayan. Tuloy natin, Pastor. So dito, maliwanag Brother Johnson na talaga makikita po natin kung ano yung revelation ng Bible patungkol po sa atin pong Diyos na sinasamba. Kasi sabi nila,
Marami yan eh. Hindi po pwedeng ganun yan. Pero alam niyo po, isa sa mga word na makakatulong sa atin ay pag binalikan natin yung word na Elohim. Correct. Diba? Ang Elohim po kasi, ito po ay nasa plural form. Ito po ay nasa pang maraming form ng salita na kasi pag binasa po natin yung nandun po sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, yung word na ginamit doon sa God ay Elohim. Ibig sabihin, nasa plural form siya. Pero alam niyo po ba na sa Hebrew, merong ruling yan. Kapag ang word na Elohim ay ikinapit sa tunay na Diyos, ang translation po niyan sa atin pong mga Bible ay nasa singular. Kasi yung verb na ginamit, ano po, yung mga sumunod pang mga verb doon, ay nasa singular na yung pagkakagamit sa kanya. So anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin ay pinapakita sa atin na merong plurality at the same time ay oneness or kaisahan sa Diyos na atin pong sinasamba. Halimbawa na lamang yan, kasi ginamit din itong word na ito kaila Eva at Adan eh. Kung papansinin nga po natin dito sa aklat ng Genesis chapter 2. Ano po? Chapter 1 muna tayo. Chapter 2 nga. Sabi rito sa Genesis chapter 2, verse 24. Tignan niyo po yung pagkakabanggit dito. Genesis chapter 2, verse 24. Sabi diyan, kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina, at makikipisan sa kanyang asawa, at sila'y magiging isang laman. Alam niyo po yung word na ginamit diyan, na isa, yan naman po ay ekad sa Hebrew. So ito po ay composite one. At yung word po na one na ginamit din doon sa Deuteronomy chapter 6 verse 4 ay ikad din. So ibig sabihin, bagamat si Adan at Eva nung sila ay nagsama ay talagang dalawa naman talaga silang laman, pero ang tawag sa kanila ay isang laman. Sa madaling salita, maaari pala na yung dalawa ay maging isa. Ano po, sang-ayon po sa revelation ng banal na kasulatan. At ganun din po, bagamat plural in form yung Elohim na nasa Deuteronomy chapter 6:4, ang ginamit naman sa kanya para ilarawan kung ilan ang Diyos ay ekad, isa. Sa madaling salita, in application, makikita natin na ang tatlong persona ay tinatawag bilang isa sa kanila pong kalagayan, Brother Johnson. Ayan. So, yan po. Yung po nagtanong sa atin ay makikita po ninyo yung nagko-comment po dyan. Nasa New Zealand pala siya. Na yung kanyang pangalan ay may halong Japanese. Ano? Yan. Ang ibig po sabihin yan ay Christian. Yung kanyang pangilan yan. So, ang sabi niya, salamat po sa matatag na mentor ko. Kuya Johnson, nasa New Zealand po ako. New Zealand. Walang New tumama. Zealand. Walang tumama sinabi New Zealand pala siya. Hindi sa Papua o kaya, ano yung sinabi ko? Switzerland. New Zealand pala. At yun, Sana... sana... may land, Kuya Johnson. May land naman eh. Ay, may plano sila eh, na i-invite tayo doon. So, sige, Amen. Praise the Lord. Sana nga, Brother Christian, ay matuloy yun para masaya. Talagang maglilecture tayo sa ating mga kapatid na mga Pilipino dyan. Active sila doon. At minsan ay nakaka-video call ko sila. Thank you sa iyong panonood. Alfredo Molina, watching from Santa Clara. Ano to? LSCA, Los Angeles, California. Siguro, no? Ayan, siguro. Salamat po sa inyong panonood. Sige, mag-post po kayo ng tanong at kung wala na, ay yung pong page ng ating Hope Channel ay muling medyo nagkaroon ng problema kaya hindi na i-share ng marami itong ating broadcast ngayon. So, ngayon, ito, meron tanong sa viewers sa YouTube. Sige nga, ano po, Derek? Ayan. Ano po ang mensahe at kanino nag-apply ang Deuteronomy 5:7, Exodus 20 verse 3 at Mateo 4:10? Ito ba ay tumutukoy sa Diyos Ama lamang or Godhead? Okay, sige nga, tingnan natin ito, mga kapatid. Yan.
Basahin nga natin yung mga talatang yan at saka natin explain kung ang Ama lang ba yung tinutukoy po dito. Unahin po natin yung Exodus 5:7. Ay, Deuteronomy 5:7, Exodus 20 verse 3. Sige po, isa-isay natin yan. Okay. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Magkamukha lang pala ito. Doon sa Exodus. Sige po. Yung isang talata. Ayan. Huwag kang magkaroon ng... Ay, yung Deuteronomy tapos na. Pareho lang, no? Laman? Opo. At saka yung isa ay 4... Mateo 4:10 ba yun? Ayan. Namagkakayo sinabi sa kanya ni Jesus, sumayo ka Satanas. Sapagat nasusulat sa Panginoon mong Diyos. Sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Oo, yan. Magandang tanong to eh. Kanino ba ito tinukoy? Sa Panginoon o sa kanya sarili o sa Ama? Ano pa yung isa? Meron pa isa yata eh. Yung isa ata niya ay, yan na yung huli, Matthew 4. Okay. Matthew 4:10. So, yung tanong ay, yan, ito ba ay tumukoy sa Diyos, Ama lamang, or Godhead? Ayan. Yo, naganda. So maganda po yung katanungan. So alam niyo po, mga kapatid, ang sagot po natin dyan, tumutukoy po ito doon po maging sa tatlong persona. Bakit? Sapagkat ang tatlong persona na po ito po yung isang Diyos na binabanggit sa atin ng Biblia. Kaya nga ang sabi doon, pag binalikan natin yung Exodus chapter 20 verse 3, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos liban sa akin. Ngayon, kung tinatawag ng Biblia ang Ama na Diyos, at ang Anak ay Diyos, at ang Holy Spirit ay Diyos, ibig sabihin, hindi sila magkakaibang Diyos. Kasi kung magkakaibang Diyos sila, Exodus 20 verse 3 pa lang, sasala na sila. Kasi ang sabi dyan, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. So the fact na binabanggit ng Bible na ang Ama, Anak at Banal na Espiritu ay Diyos, at hindi sinasaway ito ng Biblia, ibig sabihin, hindi sila magkakaibang Diyos. Kaya po yung pagsamba sa tunay na Diyos ay tumutukoy po yan sa tatlong persona na ito, na siyang iisang Diyos. Tignan niyo po yung patunay. Una, tignan po natin, sangayon po sa John, or sa 1 Chronicles na lang, 29 verse 11, ang Panginoon o ang Ama sinamba. Mabigay ko po yung talata, 1 Chronicles chapter 29 verse 11. So, siguro wala namang masyadong contention pagdating sa Ama, Brother Johnson, na siya talaga ay sinasamba. Dakuan na lang natin itong sa Anak. Tignan po natin sa Anak. Ang ating Panginoong Yesus, sinamba po yan. Matthew chapter 2 verse 11. Tignan niyo po ang pagkakasabi. Sa aklat ng Mateo chapter 2 verse 11, makikita natin na ang ating Panginoong Yesus ay sinamba. Matthew chapter 2 verse 11. Yan, sabi dito, at nagsipasok sila sa bahay at nakakita nila ang sanggol. Sanggol pa lamang si Jesus nito, nakasama ng kanyang inang si Maria, at nangagpatira pa sila at nangagsisamba sa kanya. Sino yung sinamba? Si Jesus. At pagkabukas nila ng kanilang mga kayamanan, ay hinandog nila sa kanya ang mga alay at ginto at kamangyan at mira. So marami tayong talata na mababasa na si Jesus sinamba. Matthew chapter 14, verse 33, Matthew 28, verse 9, sinamba sa ating Panginoong Yesus. So, pansinin po natin, ang Ama, sinamba. Walang contention, wala sigurong makikipagtalo sa atin. Hindi sinamba ang Ama, wala sigurong ganon. So maliwanag ang Ama sinamba. Sangayon sa mga talata, ang ating Panginoon Jesus ay sinamba. Ngayon, tignan natin ang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ba ay sinamba rin? Ang sabi sa atin ng aklat ng Biblia ay ang Panginoon ay Espiritu. At sasamba tayo sa Espiritu at sa katotohanan. Ano po? So siguro basahin natin yung talatang iyon sa Juan chapter 4 verse 23 to 24. Tignan po natin. John chapter 4, 23 to 24. Ganito natin siya mababasa. Ayan, babasahin ko po. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu. Tesinin natin, ang Ama ay sasambahin sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya.
Verse 24, tignan din po natin ang verse 24. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga nasa Kanya nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu. So dito makikita po natin na maging ang banal na Espiritu ay sinasamba sa Espiritu. So ang Ama ay sinamba, ang Anak ay sinamba, at ang banal na Espiritu ay sinamba. Sa madaling salita, ang pagsamba ay nakatuon lamang sa tunay na Diyos. Ano po, Brother Johnson? Yan. Okay? So, pagka binasa po natin yung Exodus, ay Deuteronomy po muna, no? Yung Deuteronomy 5:7, at kung babasahin natin yung verse 6, no? Deuteronomy 5:6, bago yung verse 7, ay ganito yung nakasulat, mga kapatid. Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkaalipin. So, meron ditong Diyos na tinutukoy. Tapos sa verse 7, huwag ka magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Yung Diyos na tinutukoy dun sa verse 6 na ako ang Panginoon. Yung Diyos ay Elohim, Pastor. Ibig sabihin, hindi siya singular. Kaya, Godhead ito. Pastor. Opo. Tama, Godhead, Elohim. Kasi Nasa plural form eh. plural form po siya. Kapag ka may I am sa dulo, ay plural po yan sa Hebrew. So, yung tanong, tumutukoy ba ito sa Ama lang mismo? O sa Panginoon ba? O sa Godhead? O, ang sagot natin, sa Godhead. Kasi pagka pumunta tayo sa Exodus, chapter 20, verse 3, ganon din. Sa verse 2, ay ganon din ang pagkakasabi. Elohim din po yan. So, Godhead po yung tinutukoy. Ibig sabihin, ay magkasama po dito yung Panginoong Yesus, o kasama dito ang Panginoong Yesus, at ganon din yung Espiritu. Yan. Kaya pagdating doon sa Mateo 4:10, Pastor, ay pag pinag-aralan po natin yon, hindi niya iniitsapwera yung sarili niya doon sa talatan yon, kapatid na Patrick. Okay na, Pastor? Meron ka bang gustong idagdag? Ayan. At isa pa nga, Brother Johnson, na may kita po natin dito, maging sa aklat ng Bagong Tipan, binabanggit sa atin na tayo bilang mananampalataya ay dapat din tayong manalangin sa Espiritu. Yeah. So, ibig sabihin, ito rin ay part ng ating pagsamba sa banal na Espiritu sapagkat maaari din tayong manalangin sa Kanya. Ano po? So dito, mayroon po tayong maliwanag na konklusyon na yung mga talata na binabanggit doon na ang pagsamba ay sa tunay na Diyos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos, ay tumutukoy po ito sa Godhead, Brother Johnson. Yan. Meron tanong dito si J. Ron. Si Jesus po ba noong nandito sa lupa ay Diyos na may katawang tao? Yan. Ayan. Sige, Pastor. Sige po, basahin po siguro natin yung nasa aklat ng Pilipos, chapter 2. Umpisahan po natin ito sa may verse 5. Philippians chapter 2, verse 5 hanggang 8. Ganito po natin siya mababasa. Yan, basahin ko rito. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Yeah. Verse 6. Na siya bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Pansinin natin si Jesus ay nasaan yung Diyos. Pag tinignan po natin yan sa ibang translation, siguro kagaya ng NIV, makikita natin ang kanyang nature ay Diyos. Ano po? Balikan po natin yung naunang talata. Sabi diyan, who being in very nature, God. Ano ang nature ni Christ? God did not consider equality with God something to be used to His own advantage. Verse 7. Tignan po natin sa may verse 7. Sabi diyan sa verse 7, rather, He made Himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. So, pansinin po natin, ang ginawa ng ating Panginoon, siya ay nasa kalagayan ng Diyos, pero nung siya po ay nagkatawang tao,
ay, nung pumunta siya sa lupa, nagkatawang tao po siya. Verse 8, anong sabi sa verse 8? Ang sabi sa may verse 8, and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. In other words po, doon sa tanong sa atin, ang ating Panginoon po, ang ating Panginoong Yesus ay tunay na Diyos. Ano po? At hindi naman nawawala yung kanyang pagiging Diyos. Pero nung siya po ay nagkatawang tao, ang kanya pong, kumbaga parang ang mailalarawan natin dito, ang kanyang ibinihis, ayan, ay ang kalagayan o ang nature ng isang tao. Kaya naman nung nasa lupa siya, masasabi po natin na siya ay 100% human while walking on this earth during that time, Brother Johnson. Okay. Meron tayong caller. Sige po, bagyan natin ng daan to, si Brother Patrick from Caloocan. Kailan ka ba magpapabautismo, Brother Patrick? Ito'y kabisado ng doktrina natin eh. Hindi pa nababautismuhan eh. Hello? Nasa linya na po ba? Ay, naputol. Tawag ka ulit, Brother Patrick. Basahin ko lang po itong comment ni J. Ron. Sabi niya, sabi sa Juan 20:28, sabi ni Santiago, hindi si Santiago to eh, si Tomas doon nagsabi rito, Panginoon ko at Diyos ko. Yan. Mateo 8:26, pinatingin niya ang hangin. Ha? Pinatingin. Pinatungkol siguro sa hangin. Diyos na makapangyarihan. Pakilinaw. Pero ang pagkaintindi ko dito, hindi po Santiago yan, si Tomas po yan. Ang sabi ng yung salitang Panginoon ko at Diyos ko ay pinatigil siguro ito. Yun yung context niya, yung pinatigil niya yung hangin. Diyos na makapangyarihan. Okay, sige. Pakilina mo nga, Brother J. Ron. At sagutin muna namin yung live call ni Brother Patrick. Hello po. Brother Patrick. Hello? Sige po. Hi, good evening. Good evening po. Good evening, kapatid. Pastor Melvin, good evening po sa inyo. Magandang gabi po. Tatanong ko lang po sana yung mensahe ng Lucas 18, verse 9 to 14, tsaka yung life application po nito. Paano po natin matutularan yung halimbawa ng publicant na nagsisi dahil makasalanan siya? Kasi po marami pong yung ugaling pariseyo po. Ang mga kasama natin sa pariseyo na self-righteous, nanunumbat sa kapwa, na nakakatisod po ng pananampalataya. Grabe to ka, matured ng panampalataya nitong taong ito eh. Hindi pa yung baptismado, pero mas nakakaintindi siya kaysa doon sa, doon sa mga matagal na sa panampalataya. Pero parang ganito yung attitude. Basahin nga natin para maintindihan natin yung gustong tukuyin ni Brother Patrick, mga kapatid. Chapter 19, verse 9 to 14. Tama ba? 18 pala. 18, 9 to 14. Sige nga po. Luke 18, 9 to 14. Sabi po kasi ay ganito, mga kapatid. Sige, hintayin natin na maipakita dyan sa screen. 18, verse 9. Babasahin ko. Ayan na. 18, verse 9. Verse 9 po. Yan. At kanyang sinalita naman ang talinghagang ito sa nagsisiasa sa kanilang sarili. Yung mga self-righteous nagsisiasa sa kanilang sarili. Na nangagpapanggap na sila'y matutuwid. Ay, ang dami niyan. Maraming nakapost niyan eh. At pinapawalang halaga ang lahat ng mga iba. Ba talaga naman, no? Saktong-sakto ito eh. Verse 10. May dalawang lalaking nagsipanhik sa templo upang magsipanalangin. Ang isa'y paresyo at ang isa'y maniningil ng buwes. Next. Ang paresyo ay nakatayo at nananalangin sa kanyang sarili ng ganito sa Diyos. Pinasasalamatan kita
na hindi ako gaya ng ibang mga tao na mga manglulupig, mga liko, mga mapangalunya, o hindi man lamang gaya ng maniningil ng buwis na ito. May tinuturo siya eh. Oh, makalawa akong nag-aayuno sa isang linggo. Pinagmalaki yung kanyang gawa. Nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinakamtan. Talaga naman. Tapos, natapat ang maniningil ng buwis na ito. Oh, na nakatayo sa malayo, tinuro pa talaga yun, ay ayaw na itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib na sinasabi, Diyos, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan. 14. Sinasabi ko sa inyo, nanaog at umuwi sa kanyang bahay ang taong ito na inaaring ganap kaysa isa. Bah, mas inaaring ganap yung nagmamalaki sa gawa. Sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay mabababa. Datapat ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay matataas. Bah, maganda nga naman talaga eh. Kasabi kasi doon sa verse 9, yung nagsisiasa sa kanilang sarili. Yung inilagay sa kanilang kakayanan, pastor, ang pagiging matuwid ay nabaliktad. Siya nga. Yung pong hinahatulan niya, ito, wala ito. Mga makasalanan ito eh. Kumbaga dito, Brother Johnson, pag Application daw. habang ina-analyze ko itong ako nga, natouch eh. sinabi ng ating Panginoon, dito makikita natin na may dalawang klase uuri ng tao ang tinutukoy. Yun nga eh. Yung Pariseyo. Ang Pariseyo kasi, alam naman natin na ito ay mga tao na talagang nasa sinagog. Kumbaga, mataas ang tingin sa sarili. Mataas ang tingin sa sarili, teacher of the law, mga Maraming alam. nag-aaral ng Biblia. Nga lamang, ang kanilang attitude ay mayabang. Yo. Walang pagpapakumbaba. Mahilig tumingin sa iba. And at the same time, ito namang maniningil ng buwis, kinukonsider ito ng lipunan nila bilang makasalanan. Oo nga. Kaya nga nung kumain si Jesus sa bahay ni Levi, di ba? Mateo. Sa bahay ng iba pang mga maniningil ng buwis, ang sabi ng mga Pariseo sa kanya, sino to? Umuupo kasalo ng mga makasalanan. Oo nga. Di ba? Sila rin yun. Talagang makasalanan talaga ang tingin sa mga maniningil ng buwis. Pero, itong tingnan natin. Sino ngayon yung panalangin na sinagot sa kanila? Baliktad eh. Diba? Hindi sinagot yung kanya. Isa halip na yung alam nating religious leader, hindi yun eh. Ang pinakinggan ng Panginoon yung panalangin ng isang tao na bagamat siya'y makasalanan, ay nagpapakumbaba. At saka tinatanggap niya na siya'y makasalanan. Ayan, totoo yan. Hindi niya sinasabi na itong isa baliktad. Wala akong kasalanan. Totoo yan. Sinless. Or Sinless. hindi ako Perfect. nagpapatuloy. Yan, no? Oh, naku, parang... So kumbaga ay, kung titignan nga natin, Parang yung may isa nagkiklaim na parang ano Sorry, siya, may naamoy kasi ako eh. perfect siya, Oo no? nga. Pero dito may kita natin na ang niligtas ng Panginoon dininig, yung tao na alam niyang hindi siya perfect sa kanyang Yan. sarili. Oo. Kundi nagpakumbaba. Kaya nga meron akong at least 3 points na gustong i-share. Number 1, ang Diyos po ay nalulugod sa mapagpakumbabang puso. Yun po may kita natin Yan. doon eh. Pangalawa, iwasan natin yung espiritu ng pagmamataas at paghatol. Kasi yung kasabi sa prayer, di ba? Hindi ako kagaya ng tao na to na maniningil ng buwis, na makasalanan. So, iwasan natin yung pagiging mapaghatol sa ating kapwa. Judgmental. Judgmental masyado eh. Pangatlo, ang tunay na pagsamba ay nagmumula sa pusong nagsisisi. Yan. Yun yung at least 3 life application na makikita po natin dito. Ayan. So, ang isa sa pangit na katangian ng Pariseo ay yung sobrang tiwala sa kanyang sariling kakayanan. Na kaya niyang maging banal sa kanyang sariling mga ginagawa. At kapag nakikita nila yung iba, ay hinahatulan nila ito. Hinahamak yung iba at ikinukumpira sa kanilang mga sariling ginagawa.
At makikita po ninyo, napakaganda ng mensahe rito. Dahil nga, hindi, ipinakita ng talinghaga na yung ginawa, walang kwenta yun. Mm. Oh. So, yung maraming pinagmamalaki niyang gawa sa Panginoon, baliwala. Pero yung makasalanan, inaringgan na pagsabi eh. Mm. Kaya nga, tama na hindi nga talaga bahagi ng pag-aaring ganap yung ginawa, yung effort ng isang tao. Mm. Kundi yung sincerity niya ng kanyang panalangin, inaamin niyang siya'y makasalanan. Alam mo, maganda, talagang magaling pumili ng tanong ito si Brother Patrick kasi natumbok niya yung isa sa problema ng mga tao na baka ang tingin nila sa kanilang sarili ay mas banal kaysa iba. Aba, ay dito naman talaga na inilalarawan ang dalawang magkaibang paniniwala o turing ng tao na nasa loob ng iglesia. Kung tayo ay isa doon sa attitude na tinitingnan yung iba na mas lamang siya o mas matuwid siya kaysa doon sa kanyang kapatid o kasamaan sa iglesia, ay mag-ingat po tayo. Mas maganda na kilalanin natin, makasalanan ako. Wala akong magagawa. Tulad ng maniningil ng buwis. Yun ang mas tinatanggap ng Panginoon. Yung inaamin natin na tayo'y makasalanan at wala tayong magagawa sa ating sarili, ibig sabihin, kailangan natin ang ating Panginoong Yesus. Kasi kapag ang tingin mo sa sarili mo ay may kakayanan ka at kaya mong maging matuwid sa mga iyong ginagawa, parang hindi mo nga kailangan si Kristo. Ayan. Yun ang hindi ngayon katanggap-tanggap sa Panginoon, kaya ibinigay niya yung talinghagang ito. Napakaganda, no, mga kapatid. Huwag maging mayabang. Ang Parisiyo ay nagmamalaki sa kanyang, pinagmamalaki ang kanyang gawa. Yung kanyang mga pagbibigay ng ikapo, doon sa Mateo 23, lahat na, ay hindi po yun kinalugdan ng Panginoon. Alam nyo, ang gawa, huwag mo lang ipagyabang. Kasi nami-misinterpret tayo, Pastor. Oo nga. Ay, wala na palang gagawin. Wala ko kaming sinasabing gano'n. Gumawa ka, huwag mo ipagmalaki. Kasi yung gawa, automatic yan. Unahin mo si Kristo. Alam mo, Pastor, bata ka pa kasi kaya maramang ay hindi ka naka-attend nung sa panahon ni Maurice Benden na pumunta rito sa PICC noon. Baka ikaw ay elementary pa elementary pa lang noon. Umattend kami doon. Ang ganda! Master niya yung righteousness by faith. Yung 95 thesis na ngayon ay laganap naman ngayon yan. Ang ganda ng kanyang formula. Huwag kang mag-concentrate doon sa sanga ng kahoy na namumunga. Huwag mag-focus doon. Mag-concentrate ka sa puno. Yeah. Patabain mo yung puno, i-cultivate mo yan, at ang bunga automatic. Amen. Ganon po. Kasi ngayon, marami ang nakatingin sa gawa. Pero nakalimutan na yung puno ang ating Panginoon. Yun yung Parisiyo. Ayan, totoo po yan. Kaya ito ay parang maganda po. Ako po ay nagpapasalamat kay Brother Patrick. Maganda po yung inyong binigay sa Malaman. ating talata na talagang makakapag-reflect talaga tayo. Ano ba dapat yung ating maging attitude bilang isang tunay na mananampalataya? Yan. Ang gawa ho, mga kapatid, ilagay natin sa tama. Huwag natin iuna bago Totoo yung yan. panampalataya o kaya pag-aaring ganap. Yung gawa, ilagay po natin bilang bunga. Huwag po ugat. Iba yung root at iba yung fruit, mga kapatid. Huwag lang natin pagbaliktarin kasi ang isang bagay na maganda, pag binaliktad mo, Ay, sumasala. sana na. Sa panganganak, pwede yun, nabubuhay pa eh. Pero sa panampalataya, hindi po pwede, mga kapatid. Okay. So, Brother Patrick, nandyan pa? Opo. Sige po, may follow-up ka ba o ibang tanong? Ano ko rin po, idadagdag ko rin po yung mensahe ng Santiago 3:16 kasi isa pa rin pong nakakabahala ito sa mga tao. 3:16 ng Santiago. Santiago po, isa po yan na nakakabahala at marami po kasi mga basher kahit sariling kabarong sa pananampalataya, inaatake po. Kaya Oo nga, maganda. Basahin nga natin ito. James chapter 3 verse 16, sapagkat kung saan mayroong paninibugho at pagkakampi-kampi, ay doon mayroong kaguluhan at lahat ng gawang masama.
Talagang dapat, Brother Patrick, magpabautismo ka na at ikaw ay irmingkwahe naming elder. Opo, Alam nyo, brother. maganda to, Tinatrabaho. no? Brother Patrick, sabihin mo, ha? At Opo. special na baptism yung ang gagawin namin sa iyo. Ngayon, mga kapatid, itong Santiago nito, Pastor, ay napakaganda kung merong pagkakampi-kampi, may kaguluhan, at lahat ng gawang masama naroon. Alam nyo, nalulungkot ako, Pastor, kasi yung programa namin, yung pag-aral natin ministry, ay sumbungan po ito. At ako ay naaapektuhan sa mga viewer na nawawalan ng ganang magsimba at ayaw na rin nga nilang sa Facebook kasi meron pagkakampi-kampi. Totoo yan. Merong grupo. Mm. Nalito na sila. Alin ba talaga? Bakit ang gulo-gulo ng church natin? Ang akin na lang sinasabi ay kasi ginugulo tayo ni Satanas. Pero mga kapatid, sa totoo lang, magandang mensahe ito no? Nasaan ba tayo? Ano bang papel natin sa iglesia? Maghasik ng kaguluhan o tagapamayapa? Kaya nga kami bilang liman, ayan, may mga pastor tayo. Hindi naman sa pero ini-encourage ko po yung mga kapatid. Mas maniwala ho kayo sa mga pastor kaysa doon sa mga layman na may mga sinasabi. Kasi yung mga pastor, nakita ko po, meron po silang mga batayan. At yung pagbabatay sa mga referensya, mas tama. Meron din marahil, iba na may pinagbabatayan, pero tingnan po ninyo, misquotation, misinterpretation, at hindi po stand na official ng mainstream Adventist. Adventist din, pero meron kasing mainstream, yung pong talagang naninindigan sa tunay na paninindigan o fundamentals ng Seventh-day Adventist. Yun po, kasi merong extreme right, extreme left. Doon tayo sa diretso, mga kapatid. So, huwag kayong madi-discourage, ha? Kasi talagang ito yung sentro ng galit ni Satanas. Pastor. Totoo po yan. Kaya nga, mga kapatid, dito makikita po natin na talagang minsan ay meron talagang parang seemingly, term natin dito ay parang hindi pagkakaunawaan, pagkakaiba-iba ng opinion and ng position. Pero isang bagay po ang gusto naming i-promote sa inyo, na anuman yung mga bagay na tila baga nagkokontrahan yung ibang mga interpreter ng Bible. Kahit mga leaders sa iglesia, lalo na kapag Sabbath school, lagi po nating babalikan ay ang banal na kasulatan. Ano ba yung sinasabi ng Bible? Ano ba yung revelation nito sa atin? Ano ba ang itinuturo nito sa atin patungkol sa tamang katuruan ng banal na kasulatan? Kasi totoo nga yan, may mga ilan na tila baga parang yung kanilang position, ang kanilang sinasabi na tama talaga. At meron namang mga pastors na inaatake yung kanilang mga ipine-present. Pero gaya po ng sinabi sa atin ni Brother Johnson, ay yung pong ating mga pastors na yan, nag-aral din po yan talaga ng husto para maunawaan yung mga bagay na ibinabahagi. Hindi lang basta yan nagsishare. At ako nga po'y hanga, sapagkat ang atin pong mga lay, mga gaya nila Brother Johnson, nila Brother Richard, nila Brother Gomer, ay talagang pinag-aaralan at pinagbabasihan din kung ano yung mga official stands ng atin pong iglesia. Kaya nga po, tayo, maging mapagmatsyag po tayo, hindi lahat ng naririnig po natin sa social media ay yun na yung ating position. Dapat ay i-verify natin saan ba galing yung mga references nila. Ano yun ba talaga yung official doctrine ng church? Baka hindi natin namamalayan, ibang turo na pala yung naibabahagi ng ilan sa atin. Ayan. At hindi din po namin masisi, Pastor, kasi sabi nga namin ni Brother Gomer, Brother Richard, pag nag-uusap-usap kami, alam nyo, maswerte tayo kasi kinaibigan natin yung mga pastor at nabibigyan nila tayo ng mga references or mga materials. Kaya nakikita natin kung ano yung dapat paniwala ng church. Kasi kung nagkataon na wala kami noon, Pastor, baka kalaban nyo rin kami. Kung wala kami nung mga sinishare nyo sa amin, nakalaman. Ay, nako, number 1 siguro ang kalaban nyo kami, Pastor eh. Yun nga. Kasi, huwag naman sana. kaya lang kasi, ang kagandahan nun, pag meron akong narinig sa isang pastor, at parang iba,
Hindi ko sinasabing mali ito. Mm. Ang ginawa ko, nako, mayroon pala akong hindi alam. Pastor, saan niyo po ba nakuha yun? Ano pong pinagkuhanan ninyo ng ganong explanation? Pag binigay, ay oo nga naman, ito pala. Pero ang dami ko, nagpo-programa na kami sa radyo dati. Ang dami pang problema sa aming interpretation. Hindi pala. Pero ngayon, salamat mga kapatid sa technology. At dahil nga po, ang naging iba lang po yung aming attitude. Sa halip na tutulan namin yung parang iba sa aming paningin. Kasi nakagisnan po namin talaga eh. Iba. Pag napakinggan ko, ay hindi ko inaaway yung pastor. Itinatanong ko, Pastor, pahingi naman yung inyong research, yung ano. Naku, makita-kita namin. Eh, ito naman pala talaga ang stand ng church. So, maiiwasan ho natin yung pagkakampi-kampi, mga kapatid. Pero, meron tayong tinatawag na paradox of truth, mga kapatid. Nasa, kumbaga, ang illustration nga dito, Pastor, ay yung pong parehong matigas na bato, pag pinagbangga mo, nag-i-spark, may nakikitang liwanag. At sa totoo lang, dahil nga po sa minsan ay argumentation palitan, mas lumilitaw lalo yung liwanag. Kaya all things work together for good, or meron tayong tinatawag na pamamaraan ng Panginoon. Kaya ang tawag nga po dito ay paradox of truth, na parang magkakontra, pero sa pag-uusap ba, ay minsan nagre-resulta ng maganda. Yan, mas lumilinaw. Oo nga. Ayun. Okay, Brother Patrick. Ba, nasa linya pa si Brother Patrick. Sige, baka meron pa. Pastor, talagang pinipili ko na lang din po ipinakikinggan kung Ay, di ba marinig, brother? Anong ano? talagang ano po, talagang salamat po sa inyo. Ikaw? Hindi po marinig yung... Hello? Ayan, yan. Salamat po ako, Brother Johnson, salamat po. Pastor Melvin, salamat po. Ay, Marami po ako natututunan sa inyo talaga. thank you din, Brother Patrick. Pangako po patuloy po akong papatpat sa mga makukulit na mga matitigas ang ulo. Yan, thank you, brother. At wag mo nang pagmatagalin. Ikaw na ay paggamit sa church natin. Salamat Mag-decide ka na, kapatid, at sigurado darating yung panahon na pati yung buong family ay maging mananampalataya din. God Kasama bless. niyo po ako. Opo, salamat po. Sama niyo po ako sa prayer niyo. But, Sige. salamat Okay, so thank you po. Thank you. Yan, si Brother Patrick po, mga kapatid, ay isang dating, matagal din siya sa abroad, no? US, bahagi, part yata ng US. Nag-for good na po siya rito. At yan, ay nakahiligan niyang manood sa ating mga programa. Hindi lang po isang pinapanood niya. Kaya mabilis po nag-grow yung kanyang kaalaman pagdating sa spiritual. At nakakatuwa kasi matalino siyang magsuri. Nakikita niya talaga. Kasi pinapanood niya iba-ibang mga programa, iba-ibang denomination eh. Pero nakita niya na yung Adventist ang nagdadala ng mas matibay o katotohanan. Yan. So, thank you sa iyo. Sige po, direct. Next tayo. Ayan. Mula kay Ate Ni. Good evening, pastors. Pwede po bang paki-explain ang talatang sa Juan 8:40? Yan kasi ang binabasihan ng isang sikta na hindi Diyos si Kristo, kundi tao lamang. Salamat sa pagtugon. Ay, maganda. Juan 8:40. Puntahan po natin ito, mga kapatid. Ang sabi po dyan sa talata ay ganito. Datapat ngayon, pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos, ito'y hindi ginawa ni Abraham. Ayan, sige, Pastor. Ayan, maganda yung tanong ni Sister Ate Ni. Ate Ni, no? Ate Nene. Ayan, so, totoo naman po, tayo po ay walang tutol na si Jesus ay tao. Yeah. Dahil si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Actually po, sa larger context ng John, chapter 1, verse 1 to 3, makikita natin na si Jesus ay ang berbo, at ang berbo ay Diyos, at ang berbo ay kasama ng Diyos, kasama ng Ama.
at makikita natin na ang berbo ay nagkatawang tao. Ngayon, gusto kong suriin itong immediate context ng John chapter 8. Sabi sa verse 40, yung binasa kanina, sabi ni Jesus, bakit pinagsisikapan niyo akong patayin na taong nagsasaysay sa inyo ng katotohanan? Pag tinignan po natin sa may verse 56 hanggang 58, makikita natin na inilarawan ni Jesus na totoo siya ay tao, pero siya din po sa kanyang kalagayan bago nagkatawang tao ay isang tunay na Diyos. Mansinin po natin, basahin natin ang verse 56. Ang sabi po rito, sa aking translation, ito na sa ating screen, nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw. Pansinin po natin, napakalayo ng span ng buhay ni Abraham. Sa ano pa yan? Sa Genesis pa yan. Pero ang sabi dyan, nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw at nakita niya at natuwa. Verse 57. Sabi sa 57, sinabi nga sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo si Abraham kasi that time, Brother Johnson, 30 years old pa lang ang ating Panginoon. So sabi nila, wala ka pang 50 eh. Oo. Tapos nakita ka na ni Abraham, nakita na kayo. Ang sabi ni Jesus sa verse 58, sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago ipanganak si Abraham ay ako nga. Yung. Sa madaling salita, si Jesus ay nag-i-exist na bago pa lamang ipanganak si Abraham. At yung pong word na ako nga, ito ay katumbas noong nasa Exodus chapter 4, na kung saan nagpakilala ang si Yahweh kay Moses bilang I am or ako nga. Ano? Parang ayan sa Hebrew ay Eyi. Boker Eyi. Ano? Kung ako nagkakamali, ano? Yung binabanggit doon. So, ibig sabihin, I am who I am. Sabi ni Jesus. So, ibig sabihin, yung ako nga, yung Diyos na I am na nagpakilala nakita ni Moses ay ang ating Panginoong Jesus na nag-i-exist. Totoo, sabi ng John 8:40, si Jesus ay tao. At totoo rin ang sabi ng John 8:56 to 58, si Jesus ay Diyos. Siya yung I am na nag-exist prior pa sa kapanganakan ni Abraham, Brother Johnson. Ayan. Meron pong tinatawag sa argumentation and debate. Hindi ko argumentation and debate for debate. Kumbaga, ay ipinapakita po sa atin yung tamang reasoning or argumentation. May tinatawag na fallacy of accent. Kasi meron pong nag-commit ng fallacy of accent dito sa John 8:40. Basahin nga po natin. Pakita ko lang po sa inyo ang pagkakasabi. Balikan natin yung 8 verse 40 ng John. At ganito po kasi ang nakasulat, mga kapatid. Ito babasahin ko po sa inyo yung accent or fallacy of accent ng mga antay sa pagka-Diyos ni Kristo. Sabi po diyan, datapwat ngayon, pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos at ito'y hindi ginawa ng Abraham. So makikita nyo, binigyan ng accent or diin yung taong. Yan. Ang tawag doon, fallacy of accent. Ako babasa sa tamang accent, mga kapatid. Pakita ko nga uli po yung talata direct. Sabi po ay ganito. Datapat ngayon, pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos, ito'y hindi ginawa ng Abraham. So, hindi pinatutunayan ng ating Panginoon na siya'y tao. Kasi yun naman talaga ang tingin sa kanya ng mga tao. Ba't niya papatutunayan? Yung mga Hudyo, tao talaga. Nagalit nga sila nung sabihin ng ating Panginoon na ako at ang Ama iisa eh. So hindi niya pinatutunayan na tao siya at hindi Diyos. Kundi sinasabi ng ating Panginoon na ang kanyang mga sinasabi ay katotohanan. So ang diin doon, dapat naroon sa katotohanan na sinasabi niya, hindi doon sa salitang tao. Kasi nga, yung katotohanan na sinasabi ng ating Panginoon, hindi tinatanggap ng mga Hudyo. At itong mga Hudyo na ito, ay inaangkin naman nila na sila ay binhi ni Abraham. Kaya nga ginamit niya, bakit si Abraham? So nakita niyo yung
paggamit ng konteksto nito, mga kapatid, pinagsisikapan niya siya patayin. Pero hindi naman yun ginawa ni Abraham, mga kapatid. So, makikita ho natin yung tama na pagsusulat dapat o pagpapakilala ni Juan, Apostol Juan, kung paniniwalaan natin sinabi ni Juan dito, paniniwalaan natin yung pagpapakilala ng Apostol Juan tungkol sa ating Panginoon. Bago niya sinabi ng ating Panginoon na nasa katawang tao siya, pinakilala na siya ni Juan sa 1:1 hanggang 3 na itong Kristo na ito ay Diyos. Basahin niya natin. Juan 1:1 hanggang 3. Ganito po ang ating mababasa, mga kapatid. Chapter 1, verse 1 to 3. Nang pasimula siya ang verbo, at ang verbo ay sumasa Diyos, at ang verbo ay Diyos. Itong verbo, ang Greek nito ay logos. Ano? Itong logos na ito ay Diyos. Ano nangyari sa verbo? Ito rin ang pasimulay, sumasa Diyos. Walang pasimula kasama na ito ng Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Kaya nga sa pasimulaan, naroon na siya. Wala pong ginawa ang Ama kung wala itong logos o yung verbo. So, ibig sabihin, sa umpisa pa lang si Juan, pinakilala niya na ang ating Panginoon Diyos. At yung salita doon sa 8:40, sabi namin, ako yung nagsasaysay sa inyo ng katotohanan. Hindi pinatutunayan ni Juan doon kasi si Kristo ang salita ron. Hindi pinatutunayan ni Juan na si Kristo hindi Diyos. Ang patunay ni Juan, si Kristo Diyos. Kaya lang ang sabi ng Panginoon, totoo ang sinasabi niya. Kaya sabi niya, bago si Abraham, Ako nga. iyon. Yan. Yan. So, yun, wala na tayong time. Pero siguro kailangan, habol natin. Pastor, pwede pong magtanong, narinig ko po sa church, pag walang maakay, hindi rin ba maligtas? Salamat po sa sagot. Joji Patches. Ayan. Pag walang naakay. Ito po sa tanong na ito, ay pag wala narinig sa church, siguro maganda i-verify natin kung sino yung nagsabi niyan. Pag wala raw naakay. Pero sasabihin natin, mali yun. Opo, mali po yun. Kasi yung pong napako doon sa krus, wala naman pong naakay yun eh. Naman. Hindi ko lang alam kung yung katabi niya, yung katabi ni Jesus na nasa isa pa ay naakay niya. Pero maliwanag po doon na wala po siyang naakay. So hindi po yun yung basihan ng kaligtasan. Ang basihan ng kaligtasan ay ang dugo ng ating Panginoong Yesus na nabuhos para sa kapatawaran po ng atin pong mga kasalanan. Ngayon, siguro, yung punto nung nagsabi, bagamat hindi ko kilala, di ko alam kung saan yan, ang punto po dyan, kasi sa Matthew 28, verse 19 to 20, ang sabi doon ay, "Go therefore and make disciples." Lahat po ng mananampalataya ay tinawagan para makibahagi sa gawain ng Great Commission. Ibig sabihin, ikaw at ako, tayong lahat ay involved sa gawain ng pagliligtas. Ibig May sabihin maakay nito, o wala? May maakay man o wala, pero involved ka. Kaya nga sabi ni Paul, ay ako yung nagtanim, di ba? Si Apollos ang nagdilig, at ang banal na espiritu naman o ang Diyos naman ang nagpatubo nito. So meron po tayong bahagi bilang mga miyembro na tayo ay makiisa sa gawain. Kasi kung papansinin natin ang history ng Christianity sa aklat ng Acts, napakabilis lumago. From 120, may na-convert na 3,000. May na-convert na 5,000. And then araw-araw, thousands of people ang nako-convert sa Christianity. Bakit? Kasi lahat ay kabahagi. Kaya dapat tayo po'y makibahagi. Hindi porket hindi nakabase sa paglilingkod natin ng kaligtasan, wala na tayong gagawin. Sapagkat ang tunay na mananampalataya, makikitaan ng bunga sa kanyang buhay, Brother Johnson. Yan. Bagaman sinabi po natin na hindi nakabase roon yung kaligtasan, pero hindi naman natin tinuturo na huwag rin kayong makibahagi sa gawain. Yung pag-share ng mga video, yan, pag-invite, pag meron tayong mga crusade, gawin natin yan. Pero kailanman ay hindi natin binabase doon sa naaakay. Kasi magiging salvation by works na naman tayo niyan. Kapag hindi ka gumawa sa evangelism, hindi ka maliligtas, lagi po natin idinidiin na mga kapatid, huwag tayong titingin doon sa ating human act. Hindi po yun ang basihan ng kaligtasan. Tumitingin ang Diyos doon sa ating puso. Bunga na lang po yan. At sa isang totoong converted ay gagawa po yan.
Kaya baka kayo ma-discourage, naku, wala akong naakay. Hindi po pwedeng pagbatayan yon. As long as na kayo po ay nag-i-invite, nag-share ng ating mga evangelism, ay part yun yan. Kahit wala po kong naakay. Malay nyo, meron pala sa pag-share ninyo, mayroon palang na-convert doon sa inyong sinare ng mga videos. Diba? So, Panginoon na nakaalam dyan. At wala tayong time, Pastor. At salamat po doon sa mga nag-participate sa ating gawain. Ngayon ay dadako tayo sa ating closing prayer. At kung may mga prayer request po dyan, ay sasama